Isa sa pinakasulit na phone daw ngayon dahil nasa 4,000 pesos lang ang SRP. Meron na rin itong magagandang features kagaya na lang ng bypass charging, 120Hz IPS LCD display, naka Android 14 na rin, and also meron tong 5,000 mAh of battery. At yung phone na yan ay ang Itel P65. At sa video na to, samahan niyo akong i-testing and also alamin kung ano nga ba talagang kayang gawin ng phone na to at kung sulit nga ba siya para sa kanyang presyo. At yan at iba pang mga katanungan ang pag-uusapan natin sa video na to. Kaya ngayon, tara, magsimula na tayo. Simulan natin sa design na to. At hindi na rin bago yung design na ginamit dito mga kapare ko dahil for sure, nakita niyo na to sa POVA 6 Pro. At ang tawag sa design na to mga kapare ko is Mecha Aesthetic Design. At pagdating sa design na ito, isa lang yung lagi ko natatandaan which is Cyberpunk. Dahil may pagka-mecha design din kasi yung game na yon. At yeah, kung makikita natin dito, yun lang din naman talaga. Meron nga pala dalawang color variant tong phone na to. Yung hawak-hawak natin dito is itong Cyber Black. And then yung next naman is tinatawag na Cyber Titanium. At kung ano man yung pipiliin nyo sa dalawang phone na to, okay na okay kapare ko dahil same naman sila maganda at also naka-mecha design. Talagang kulay lang yung pinagkaiba. Yung hindi ko lang nagustuhan dito ay yung pagiging glossy finish neto mga kapare ko. Dahil nga kinakailangan talagang ipakita dito kapare ko yung pinaka mecha design look nila. Kaya yung ginamit na pang patong dyan is glass lang din talaga. At dahil nandito na tayo sa back part, pumunta na tayo sa bandang camera module neto. Mapapansin natin na meron tong parang dalawang LED flash dito. Pero ang totoo, yung sa taas lang yung LED flash ito. And then yung sa ibaba nito ay tinatawag to na slick ring light. So ang pinaka main purpose neto parang notification light lang naman. Bali kapag inactivate mo yung feature nito sa settings, gagana siya kapare ko or iilaw yung backlight nito once na pumasok ka sa tatlong bagay na to. Unang-una, kapag nag-charge ka. Pangalawa, kapag may na-receive ka notification. And pangatlo, once na nasa gaming mode ka na. Parang ito lang din yung notification light ng Tecno POVA 5 Pro and 6 Pro na kung alam niyo yung purpose, same na same lang din naman talaga. At dahil nga nasa gaming part na tayo, kapag pumunta tayo sa right side kapare ko ng phone na to, may makikita tayo dito na isa pang button. At para hindi kayo malito, hindi po yan power button. Dahil yung power button natin is yung pinakadulong button. And then kapare ko, nandito na rin yung ating volume buttons. And then itong huli na to ay tinatawag na flex button. So pwede mo tong i-assign kung ano yung gusto mong i-turn on ng mga features, pwede mong i-turn on yung automatic na pag-open ng camera mo, pwede mo rin i-turn on dito yung scanner, pwede mong i-turn on yung game, airplane mode, flashlight, or kaya camera, pwede mo siyang i-set up sa settings. So yung concept nito mga pare ko is parang action button ng iPhone 15 Pro Max. Kung alam niyo yung ibig kong sabihin, ganun na ganun lang din talaga. Pero ang pinagkaiba nito sa iPhone 15 Pro Max pwede natin siyang gamitin na toggled button or para siyang shoulder triggered button. Yun nga lang iisa. So pwede mo siyang i-map doon sa mismong game booster nito once na naglaro ka kapare ko ng game. Kinakailangan mo lang i-activate yon and then hanapin kapare ko yung function para dito and then i-drag mo lang yung target niya doon sa button or doon sa part ng screen na gusto mong mapindot once na tinriggered mo yung kanyang shoulder trigger button or tinatawag na flex button. And then para sa mga pare ko, it's kind of gimmick and also at the same time useful din dahil kung i-assign mo to sa camera mo, 'di ba, kapag gusto mo agad i-access yung camera mo, click mo lang tong button na to and then automatic na mag-open yung camera mo. Which is para sa akin quite helpful pero pagdating sa gaming, hindi siya ganun ka-okay dahil iisa lang yung shoulder triggered button and sometimes delay pa siya mag-click. Yun lang naman. Anyway, usapang display naman tayo mga kapare ko. Pagdating dito, meron tayong 6.7-inch 120Hz IPS LCD display. At meron tong resolution na 720p. Yes mga kapare ko, currently nasa 720p resolution lang tayo dito and then naka IPS LCD pa rin po ito. Pero ang kagandahan dyan sa 720p is mas tipid to sa battery ng D-Hamax sa ating mga 1080p display. Ang problema nga lang, naka-IPS LCD panel to. So, naghatakan lang sila. So, walang masyadong pinagbago pagdating sa power consumption. Pero ang nagustuhan ko dito, naka 120Hz sa tong phone na to. Nagustuhan ko siya dahil bihira na lang mga kapare ko noon yung makakabili ka ng isang budget phone na mayroong 120Hz. Pero ngayon, kitang-kita niya naman na nagiging new norm sa to mga kapare ko sa mga budget level phone. Nung dati kasi 90Hz lang and 60Hz. Ngayon, nasa 120Hz na sila. At syempre, pagdating sa video quality na ito mga kapare ko, pretty average lang naman talaga. Dahil hindi naman talaga ganong kagandahan ang dinidisplay ng mga IPS LCD. Pretty average lang mga kapare ko, don't expect too much para sa presyo din kasi ng phone na to. Hindi mo na kinakailangan pa masyado mag-expect dahil yung presyo nito pang isang smartwatch lang. Pero para sa akin, for its price, siyempre decent na po yung ganitong specification para sa presyo niya or price range ito. Dahil viewable na viewable pa rin naman yung dinidisplay. Pangalawa, smooth pa kapag nagsaswipe tayo dahil nga naka 120Hz, talagang mapapakinabangan natin yan sa part na yan. At isa pa, para sa presyo nito, naka punch hole camera na siya mga kapare ko. Unlike sa iba na naka drop notch pa rin na ang pangit tingnan or sabihin natin hindi na uso yung ganun look pagdating sa mga gantong level segment phone. Kaya para sa akin, yung pagiging punch hole camera ng isang budget level phone is nagiging plus na rin para sa pagiging isang budget level phone.
Next naman na bintahin ng phone na to at usually nagustuhan ko rin ay yung kanyang battery capability. Meron kasi itong 5,000 mAh battery at pagdating sa battery consumption nito is quite decent. Nakakuha tayo dito ng 13 hours and 56 minutes para sa screen on time record nito. Nung tinesting to, nakaset up to sa half brightness and half volume para makuha natin yung environment kaparikoy kapag ginagamit mo to sa bahay ninyo. At based sa record nito mga kaparikoy, quiet decent na yan. At tinesting dito sa max brightness, max volume at with internet din kagaya ng nauna at nakakuha tayo dito ng 8 hours and 44 minutes na screen on time. Kaya kung gagamitin mo to sa labas, quiet decent din yung may bibigay sa'yo na battery capability ng device na to. Ngayon naman mga kaparikoy, pag-usapan natin yung kanyang performance section. Dahil dito talaga magkakatalo pagdating sa isang budget level phone. Simulan natin sa RAM and storage nito. Yung hawak-hawak na unit ko dito mga kaparikoy is 4GB RAM and 128GB of internal storage lang. Ito yung may presyo na 4,500 plus pesos lang mga kaparikoy. At meron din tong early bird sale price na 4,000 plus pesos lang. Nga pala, malamang sa alamang nung 9.9 for sure nagkaroon din to ng sale. Moving on, pagdating naman sa operating system na ito mga kaparikoy ay meron na tayo ditong latest Android 14 at meron na rin tong Itel OS 14. So lahat ng mga customizable features na meron sa Android 14 ay magagamit na rin natin sa device na to. And quite okay naman yung Android skin nito, pretty common lang at walang special. Ngayon, move na tayo sa mga yan at pag-usapan natin yung merong pinakamalaking part pagdating sa performance ng phone, which is yung kanyang chipset. Pagdating kasi sa chipset na ginamit dito mga paragoy, currently ito ay merong Unisoc T615. Meron tong max clock speed na 1.8 GHz at meron tong Mali G57 MP1 GPU. At pagdating sa Antutu benchmark score na nakuha natin dito, almost umabot to ng 300,000 Antutu benchmark score. At based sa score na to mga paragoy, talaga may expect natin na pang pretty average lang talaga yung performance na to. Technically, mas mabilis pa dito paragoy ang G99 na pinaka-favorite natin kasi hanggang ngayon di pa yung pinapalitan eh. Pero anyway, pagdating dito, syempre panalo pa rin ang G99 chipset. So kung may G99 chipset ka sa budget level phone mo, no need to upgrade para sa phone na to dahil magiging downgrade yun. Pagdating naman sa thermal test na sinagawa natin dito mga paragoy, quiet decent din yung nakuha natin dahil nakakuha tayo dito ng perfect score which is green na green all the time sa loob ng 60 minutes na pagtitest ng kanyang thermal throttling. Pero ganun pa man yung nakuha nating performance pagdating sa chipset na ito, tingnan natin sa mismong gaming kung ano nga ba talagang kayang gawin ng device na to. Nga pala, bago tayo magpatuloy, speaking of gaming, meron na nga rin pala tong dedicated game booster at ang tawag dito is Game Space. Kung alam nyo yung mga Game Space na meron sa Red Magic, ganun lang din yung konsepto nito. Although yung mga performance feature na nandito ay hindi kasing advanced sa mga flagship and also mga gaming phone out there. At kapag naglaro ka na dito mga parakoy, ito yung interface ng kanyang game booster. As you can see, meron na tayo dito parakoy na kagaya pa rin dati. Meron pa rin tayo dito power saving, equilibrium mode, and performance mode, which is ito yung tinatawag na basic feature ng game booster na to. And then kapag bumaba pa tayo banda mga kaparakoy, ay makikita natin dito yung pinagmamalaki ng phone na to, which is yung kanyang bypass charging. And yes mga kaparikoy, may bypass charging na po itong Itel P65 na usually wala sa Poco. Shoutout Poco, sana malagay nyo to sa susunod yung phone. So ngayon mga kaparikoy, pwede kayong makapag-addict sa phone na to dahil nga may bypass charging na siya. So kung medyo mapapalaro kayong pangmatagalan, palag na to. Pero ang tanong, mapapalaro ba kayo ng pangmatagalan sa phone na to? At yan yung sasagutin natin at simulan na natin yung gaming test. So una ko nilaro dito para sa lagi nagre-request HOK. And then yung setup natin dito mga paragoy is naka high FPS and then yung kanyang resolution is naka standard setup lang. So usually ito ay medyo binago ko na or tinweak dahil tinry ko na maglaro dito ng ultra at hindi ganun ka-okay ka paragoy. Pero pagdating sa standard resolution, okay na okay yung performance niya. Hindi kasi nahihirapang mag-render yung chipset niya kaya yung FPS natin dito is stable na 60 FPS. At makikita nyo yan dyan sa ating FPS meter. However, meron pa rin talaga mga papitik-pitik tayong makikitang FPS drop lalo na kapag may clash. Pero most of the time, naka 60 FPS siya dito. At ang masasabi ko sa port na to, smooth siya and okay na okay yung kanyang performance pagdating sa HOK. Wala tayong magiging problema if dito kayo maglalaro niyan. Pero syempre, dahil nga bagong game pa lang to at maganda rin yung pag-optimize ng developer sa game na to, kagaya lang din to ng MLBB and also ng Wild Rift. So maaring in the future update or kaya sa update mismo ng phone, pwedeng bumaba yung performance niya sa part na to pero I hope hindi mangyari yun. Pero madalas nangyayari kasi. Anyway, speaking of Mobile Legends, tinry ko rin maglaro ng Mobile Legends sa phone na to. At ito yung settings na available sa kanya. Meron tayo ditong high frame rate and then meron tayo ditong ultra graphics na. At pagdating sa gaming performance ito dito kaparikoy, ay okay naman. Decent yung nakuha nating FPS dito which is nagmi-maintain din ng 60 pero may mga pagkakataon na bumababa to ng 53, 55, and 50 at yung pinakamababa na pansin ko is 49 FPS. Pero in overall, yung
yung kanyang gaming capability pagdating sa MLBB is no doubt na okay. Pero syempre pag nagkaroon pa rin ng mga part na sobrang dami nangyayaring animation or halimbawa may clash sa isang senaryo habang naglalaro ka dito, makakaranas ka ng mabilis na frame drop, as in mabilis lang, bumababa siya ng 40 or 49 FPS, which is not bad, pero mapapansin mo talaga yung pagbaba ng frame. But in overall, okay yung performance niya pagdating dito sa MLBB. So syempre, hindi pwedeng mawala yung CODM kapare ko sa gaming test natin. So nakasetup nga pala yung CODM natin dito sa pinakasagad na settings niya, which is medium graphics and then high frame rate. At pagdating sa performance ito mga kaparekoy, quite decent naman yung naging performance sa dito. Yun nga lang, pagdating sa frame rate, medyo hindi ganun ka-stable. May mga pagkakataon kasi na nasa 60 FPS to, and then madalas naman bumababa siya sa 30 to 38 FPS. So ibig sabihin, hindi ganun ka-stable or hindi ganun ka-okay yung kanyang FPS pagdating dito sa CODM. Pero pagdating sa ganyang gameplay kaparekoy, playable naman yung game at the end of the day. Yun nga lang, hindi talaga stable yung FPS niya sa kahit anong settings na tinaray ko dito. Dahil yun na rin naman yung pinakasagad niya talaga. At pagdating naman sa temperature na nakuha natin dito, una, pagdating sa HOK, nakakuha lang tayo dito ng 30 to 31 degrees Celsius after ng isang game ng paglalaro, at nakakuha naman tayo ng 30 to 33 degrees Celsius pagdating sa MLBB after ng 1 round. Pagdating naman sa CODM, nakakuha tayo dito ng 33 to 36 degree Celsius. After din yan, ng isang game ng paglalaro. At hindi na ako na-surprise kapare ko sa temperature niya, talagang mababa yan dahil hindi naman ganong kalakasan yung chipset na to, kaya hindi din ganon siyang mahihirapan sa mga game. Kaya quite normal tong part na to. Nothing special. Next naman natin pag-usapan dito mga pare ko is yung kanyang camera. Pagdating sa main camera nito, ito ay merong 50 megapixel at saka meron din rin tong auxiliary lens aka a gimmick lens. And then pagdating sa photo quality nito mga parkoy, ang totoo niyan, medyo nabigla ako ng konti. Hindi naman siya ganong kagandahan dahil nga syempre expect pa rin natin yung value nito or yung presyo nito sa kanyang performance pagdating sa camera. At masasabi ko na pretty average siya. Pero nagulat ako dahil preserve niya yung ganda kapare ko ng photo. However, kapag sinum in na natin yung mismong photo, syempre nawawala na yung kanyang mismong detail. Dahil nga hindi naman siya ganun talagang kaganda ang camera. Pero ako yung tatanungin, decent naman, maninilyo naman yung mga photo, pero pagdating sa kanyang HDR capability, hindi ganun ka-okay. May mga part na naboblown out talaga yung mismong highlight, masyadong nagka-crash. Meron din mga pagkakataon na meron siyang washout color, which is kinakailangan talaga natin hanapan ng magandang angle bago tayo mag-take ng photo. At pagdating sa kanyang color reproduction kapag pagdating sa photo, bahagyang okay naman para sa kanyang presyo. Lagi nyo lang i-expect yung kanyang mismong performance for the price. Pagdating naman sa kanyang video capability kapare ko, kaya nito mag-shoot ng 1080p at 30 FPS, which is yan yung pinaka-max niya mga kapare ko. At pagdating sa video quality na ito mga kapare ko, pwede na rin naman pero hindi ganoon talagang kagandahan, talagang hindi ko siya trip kung okay yung tatanungin nyo in overall. Dahil hindi ganoon kaganda yung detail ng video na to. At kapag usapang stability ng mga kapare ko, meron tong built-in stabilization. So kapag wala siyang built-in stabilization, medyo ma-shaky talaga yung footage, pero pag ginamit natin siya, medyo magkakaroon ng crop at magkakaroon na siya ng quite decent na optimization pagdating sa shakiness ito. Pero makikita pa rin natin yung wobble effect dahil nga ginagamit natin to ng handheld, kaya yeah, hindi pa rin ganun ka-okay in overall. Pagdating naman sa selfie capability nito mga pare ko, quite decent din yung mga kuha. Hindi na masyadong masama para sa presyo nito. Pero syempre, kagaya ng sinasabi ko, expect nyo lang din yung mga kuha nyo na value pagdating sa kanyang presyo. Kaya hindi din ganun kagandahan yung kanyang photo pagdating sa selfie, pero para sa akin, pwede na. Pwede na pang picture kung gusto ninyo. Pagdating naman sa kanyang video capability, ganoon din, 1080p at 30 FPS, and then yung quality, same lang din yung feedback ko pagdating sa kanyang main camera, hindi ganun kagandahan, pero pwede na for the price. Doon kasi talaga lagi babagsak yung criteria natin para malaman natin goods ba siya or hindi. Sa kanyang presyo talaga mismo. At ang sagot ko para dyan, pwede na. Goods na siya for me. So yan mga kapare ko, yung ating overall review about dito sa Itel P65. At kung ako yung tatanungin ninyo, marirecommend ko to if gagamitin nyo lang tong secondary phone or kaya gagamitin nyo to pang regalo ngayong darating na Pasko or kaya sa Christmas party, dahil nga for the price, para sa akin sulit na to dahil pwede pa tong mag-sale kapare ko ng 4,000 pesos flat lang. Let's be clear here mga kapare ko. Just I said, hindi ko siya marirecommend as your primary phone. Second phone, pwede. Or kaya pang regalo sa nanay at tatay natin o kaya sa lolo't lola natin, pwede syempre. Kahit sa mga chikiting yung anak, pwede rin. Pero kung kayo yung tao na need ng multitasking capability ng isang device, hindi ko marirecommend tong phone na to. Pero for your secondary phone, kung manonood ka lang dito ng YouTube and then sometimes mag-check ka lang ng chat, pwede to. Yun lang naman. Now, ang 4,000 pesos question ko, is this the best 4K phone ngayon? Sagutin nyo naman yan sa comment section. Dahil ang sagot ko dyan, syempre, it depends kung meron pa mga ilalabas na unit as of now. So, sa pagre-review ko na to, ito yung nakikita ko na pwede pa
para sa 4K best phone ngayon 2024. Anyway, kita-kita tayo in the next one at check nyo naman yung subscribe button dahil magki 300k na tayo. Anyway, yun na, peace!